Posible umanong samantalahin ng China, mga kapatid, ang nangyayaring gulo dito sa Middle East para palakasin ang kanilang puwersa sa Indo-Pacific region. No, kasama na ang West Philippine Sea, mga kapatid. So manonood tayo ng balita mula rito sa Super Radyo DZBB. At sabi rito, mga kapatid, ay posible nga daw samantalahin ng China itong nangyayaring sigalot dito sa pagitan ng Iran at ng Israel, lalo na ngayon, mga tol, no, na sumali na ang Amerika opisyal. Official na, mga kapatid, na sumali ang Amerika matapos nitong hulugan ng bomba itong tatlong nuclear sites ng Iran, mga kapatid. So ito, alamin natin tong detalye mula rito sa DCBB Super Radyo kung paano nasabing maaring samantalahin ng China ang nangyayaring gulo o sigalot dito sa Middle East, mga kapatid. So bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nasa linya natin, mga kapuso, si Dr. Renato De Castro, Professor, Defense Analyst, DZBB 594. Department of International Studies, DLSU. Okay, ang kapanayam niya ay si Professor Renato De Castro. Dr. De Castro, magandang umaga. Si Joel Sibal po ito. Magandang umaga, Joel. Kamusta po kayo? Mabuti po. Dr. De Castro, reportedly, nasa China daw po ngayon yung Pangulo po ng Iran. President, mga tol, hindi yung supreme leader, yung president lang siguro. At sinasabing ang Pangulo po ng Russia, si Putin, ay pasunod na rin doon. So magmi-meeting itong tatlo. China, Iran at saka si Putin ng Russia. Parang hindi ko alam kung anong pakay, parang pag-uusapan daw po kung paano makakatulong ang China doon sa problema ng Iran ngayon dahil binomba ho sila ng Amerika. Nako. Ano bang nakikita nyo po dito? Hindi pa tayo madadamay dito, Dr. De Castro? Sa ngayon, hindi ko pa na nakikita na anong tulong ang bibigay ng China o ng Russia, no? Kasi maingat din ang China hinggil sa pagtulong sa Iran, no? Alam niyo, mga tol, no, siguro dahil na rin sa matagal na nating panonood ng mga nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea, nakita na natin ang China kung paano gumalaw. Though agresibo siya, no, sa pangahara, sa pambubuli sa mga maliliit na bansa, pero hindi siya kasing agresibo ng Amerika. Sa totoo lang, mga tol, no, etong Amerika, hindi to basta-basta dadakdak lang kukundi na sasatsat. Sumasali talaga sila sa gera. Biruin mo, sabi nga ni Trump, 2 linggo, mga tol, pag-iisipan niya bago siya magbaba ng desisyon. Biruin mo, 2 araw lang, yung 2 linggo. Surprise! Bigla na lang niyang hinulugan ng bomba itong Iran, mga tol. Ngayon, etong China, tulad nung sinabi ni Professor Renato De Castro, hindi niya pa nakikita kung anong tulong ang maaaring ibigay ng China. No, sila ba'y sasali rin sa gera, magpapadala ng kanilang mga militar, magdadala ng bomba para hulugan ng bomba ang Israel o ang Amerika? Palagay ko hindi. Hindi gagawin ng China, mga tol. No, tulad nga no sinabi ni Dr. Renato De Castro, hindi niya pa nakikita kung ano gagawin ng China. Palagay ko hindi 'yun ang gagawin ng China, no? Ewan lang natin sa Russia. Ang isang factor, of course, titignan rin natin yung geography, kung ano pa bang tulong ang pwedeng ibigay ng China ngayon, no? The most na mabibigay ng China tulong, of course, mga missiles, kasi depleted na yung missiles ng Iran, ginamit niya na sa pagtira sa Israel. At sa ngayon naman, nakikita ko, kumbaga tapos na yung military operation ng Amerika, na tinira niya na yung mga kumbaga doon ini-store yung mga enriched uranium. So tignan natin, ang maganda ngayon, tignan natin kung paano kikilos, no? Kung anong tulong ba ang pwedeng ibigay ng China at ng Ruso sa Iran. No, ano sa tingin ninyo? Ano ang tulong na pwedeng ibigay ng Ruso at ng China sa Iran? 'Di ba? Unlike sa kayang ibigay ng Amerika sa Israel. 'Di ba? Kasi parehong bansa 'to eh. 2 bansa naglalaban, Iran saka Israel. Amerika tinulungan ng Iran sa pamamagitan ng military action, no?
nagpalipad ang Amerika ng B2 bomber nila, yung stealth bomber nila, at naghulog doon ng buster bomb, yung bumabaon sa lupa tapos doon sasabog. Kasi underground tong mga to itong facility ng Iran eh. Ngayon, yung Pangulo ng Iran nagpunta doon sa China. Ay, ano kayang tulong ang ibibigay ng China? No, huhulugan din nila ng bomba ang Israel? Di ata nila magagawa yon, mga tol. Tama lang ba, Dr. De Castro, na nakialam ang Amerika dito? Kasi parang sabi ni Trump nung isang linggo, binigyan daw niya yung kanyang sarili ng 2 linggo para mag-decide. Pero in the middle of that span of time, ito na, bumanat na po. Binomba na nga po yung parang ginulpi-digulat ang Iran. Tama ho ba yung nakisaw-saw ang Amerika dito? Tama nga ba? 2 weeks. Weeks naman sabi niya. So, 2 days, no? Well, kasi 2 days. nasa interest din ng Amerika na i-prevent ang Iran na makadevelop ng nuclear weapons. Kasi dalawa naman yung openly sinasabi ng Islamic regime, dalawa yung posibleng targets niya, no? Unang-una, of course, yung Israel, pangalawa ang Estados Unidos. So talagang sa interest ng Amerika at interest din, of course, ng Israel, and interestingly, yung mga ibang Arab states, napapansin natin, tahimik yung mga Arab states. Oo nga po, bakit gano'n? Walang Arab states na nagkukondemn doon sa pag-atake ng Israel sa Iran. Ay kasi problema din nila yung Iran eh. Oh. Ganon? Iba of course yung religion ng Iran, Shia tsaka Sunni. Shia at saka Sunni, ito yung pinag-uusapan natin itong nakaraan. Dito ko rin nakuha yung info na yun kay Professor Renato De Castro. Tapos sinearch ko na rin sa Google. So magkaiba nga talaga sila ng uri ng Islam, no? Sa Iran is yung Shia, at saka sa halimbawa na lang sa ibang bansa na Arab nation, like for example sa Saudi, Sunni naman sila, and majority ng Islam sa buong mundo mas malaki ang bilang ng Sunni, mga tol. Magkaiba sila ng magkaiba, hindi sila magkaibang Islam, pero magkaiba sila ng parang culture, parang ganun. Magkaiba sila ng ng parang magkalaban to no? Magkalaban to. Kaya tingnan nyo, yung ibang Arab nation hindi nakikialam, mga tol, no? Dito sa nangyayari sa Iran, kasi nga problema din daw nila ang Iran, sabing ganito ni Professor De Castro. At saka isa pa, mga tol, may narinig tayong mga report dati na yung mismong mga mamamayan, mga mismong mamamayan ng Iran, 'di ba? Hindi rin nila gusto yung gobyerno nila. Nababasa ko rin 'yan sa mga comment, mga tol. Hindi rin nila gusto yung rehimen ni Khamenei. No, hindi rin nila gusto 'yon. Hindi natin alam kung bakit, mga tol, no? Pero sige, tuloy natin 'to. Matindi ho yung labanan na yan. Noong mga ilang generations after kay Muhammad, namatay si Muhammad, matindi ng kumbaga cleavage yan within the Islamic world. Yung cleavage ng mga Sunni at Shia. Tapos of course yung Islamic regime ngayon na actually hindi lang hostile sa Israel, hostile din siya dun sa mga ilang Sunni governments, no? Kaya napansin natin, tahimik yung Islamic world. Walang nagkukondem sa Egypt, hindi nagkukondem ang Egypt, hindi nagkukondem yung mga North African countries, Saudi Arabia. Kasi nga problema rin nila ang Iran. Actually, ang mga Iranian, problema nila yung gobyerno nila eh. Yun. Problema ng mga Iranian yung gobyerno nila, sabing ganon dito sabi ng reporter. Ang Iran. Actually, ang mga Iranian, problema nila yung gobyerno nila eh. Dahil Dr. De Castro, di ba, ang paniwala ng mundo, yung mga Iranian galit sa gobyerno nila. At kumbaga ang simpatsya nila nasa Amerika. Kaya lang, itong nangyari nga at binobomba ng Amerika ang Iran, hindi ba dapat yung usual na galaw ng Amerika na popondohan mo yung resistance para itapol yung gobyerno, hindi ba dapat gano'n na lang ginawa nila kaysa direkta silang nakialam dito?
Pero matagal kasi yun eh. Kung ang gagawin ng Amerika, popondohan yung resistance doon sa Iran para ibagsak yung mismong gobyerno nila. Matagal pa yun. Saka parang civil war na yun eh. No? Ang ginawa ng Amerika, mabilisan. Hulog agad sila ng bomba doon sa mga nuclear facilities. Kasi yun ngayon pinipigil nila eh. Ngayon marami nagtatanong, bakit ba ang Iran lang ang pinipigilan nilang magkaroon ng nuclear weapon? Bakit yung ibang bansa naman daw hindi pinipigilan, di ba? Ngayon may nag-comment, nabasa ko, parang ganito lang daw ang logic niya, no? Parang ganito lang. For example, ikaw gusto mong makabili ng armas, gusto mong makabili ng barel, di ba? Dadaan ka muna sa exam, di ba? Para mabigyan ka ng lisensya. Kasi pwede kang makabili, oo, pwede kang makabili. Pero ang tanong, may karapatan ka bang may-ari? Diba? Ngayon, dadaan ka sa exam, meron tinatawag na neuro exam, kung papasa ka doon. Kasi doon mga tol, makikita kung ikaw ba ay capable magmay-ari niyan. Kasi yung ibang mga tol, delikado sa kanila magkaroon ng ganyan. Dahil baka hindi natin alam yung iba pang protection lang sa sarili, ikaw, gagamitin mo sa mga balak mong gawin, mga tol. Diba? So, ganun yun mga kapatid, no? Ang tingin sa Iran, ng Amerika, ng Israel, hindi sila pasado. Kumbaga sa baril, hindi kayo pasado sa neuro exam. So, hindi kayo pwedeng magmay-ari ng armas. O, di ganito rin, hindi kayo pwedeng magmay-ari ng nuclear kasi hindi kayo pasado. Parang ganun lang mga tol, no? So, tuloy natin. At nakikita na natin yung sisi sa kanila kung ito'y lalala. Hindi natin po, executive choice ng Amerika yan. No? Opo. Kasi kung magkukontak ka na... hello? Yan. Sige po. Ayan. Hello? Go ahead, Ayan, Dr. De kasi Castro. yung sigo. Opo. Ayan. Well, kasi sa mas mabilis kung talagang bobombahin mo lang. Kasi it will take efforts talaga kung magkukondak ka. Hindi, pero tignan natin yung ginawa ng Israel, yung operation ng Mossad. Talagang pasok nila, hindi lang yung lipunan ng Iran, pati mismo yung gobyerno ng Iran. Oo, yung Mossad, no? Yun yung nagpabagsak ng mga air defense eh. Kaya nakapasok yung airstrike ng Israel eh. Di ba patay kaagad yung ilang members ng cabinet, yung defense minister, Opo. yung chairman of Joint Chief of Staff nila, yung commander ng Islamic Guards, tapos siyam dun sa 10 nuclear scientists ng Iran, patay lahat. At yung operations ginawa sa loob mismo ng Iran, ng Mossad. So, yun nga, tama ka sa sinabi mo, Joel, medyo talagang madaming mga Iranians mismo nagalit sa gobyerno niyan. At napakita yan sa degree ng pagpasok ng infiltration ng Israeli intelligence, Mossad. So ganun nga, no? Marami din mga kapatid ang Iranian. Iranian ang galit doon mismo sa rehimen ni Khamenei. So, maaaring mangyari na yan, no? Kung magkakaroon talaga ng, sinabi nga ni Prime Minister Netanyahu, yung possibility ng regime change. Regime change. Tignan natin, no? Pag manood natin kung maaaring mangyari yan. Aabangan Kasi natin talaga yan. yung epekto, no? Yung effect sa population na yung gobyerno mismo nila. Abangan natin yan. Oo. So ganun nga nangyari. Kapag nagkaroon ng pagpapalit ng rehimen, ay posible nga talagang matapos na ang kaguluhan dito, no? Kung mapapalitan ang rehimen ni Khamenei at mapapalitan ng ibang rehimen na hindi nasusuporta o magpopondo sa Hezbollah, sa Houthis, doon sa Hamas, di ba? At ang magiging tawag dito bagong rehimen ng Iran is yung hindi na gustong ubusin itong Jewish nation, baka nga magbago na ang takbo dyan at matapos na ang sigalot, mga tol. Kaya lang ang siyempre tayo So, tingnan natin, no? medyo Madami malayo pang tayo mangyayari. sa Tingnan Middle natin East, ang di ba? kilos na gagawin. Pero Dr. De Castro, malayo tayo sa Middle East, no? Although naapektuhan na tayo malayo tayo. Pero may dahil mga dahil doon sa yung problema ho natin sa sa presyo ng produktong petrolyo, no, na naapektuhan na po ngayon, tumataas na po. Pero hindi ba tayo dapat mangamba naman dahil baka makialaman China rito? Alam niyo naman China, naghihintay lang po ng yan eh. Yun lang no? Ito problema natin dito mga tol, China eh.
Di ba? Hindi natin problema Israel saka Iran. Ang problema natin dito sa atin, China eh. Tulad nga nung sinasabi niya, di ba? Ang China, mahilig kasing ano to eh. Samantalahin yung mga ganitong pagkakataon. Dahil baka makialam ang China rito. Alam niyo naman China, naghihintay lang po ng ano yan eh. Ng isang event na pwede po silang sumabay ba dito po sa problema natin sa West Philippine Sea. Posible yan. Pero nandito naman, napansin niya, nag-deploy rin ng mga B-2 bombers sa Guam, ang Estados Unidos. Although inalis nila yung carrier battle groups nila, yung isang carrier battle group nila, yung Nimitz. Pero yun nga, nandito ako nasa Taiwan ako, alert din ang Taiwan kasi nasa sa Philippine Sea, yung dalawang carrier battle groups sa Sheila. Yung Liaoning tsaka Shandong na minomonitor ngayon ng Japanese Self-Defense Force. So tama ka dyan, Alvin, no? Hindi makakailangan China mag-take advantage dito sa Indo-Pacific region kasi ang attention ngayon ng Amerika nakapokus sa Middle East. Okay. So ayun maaling gawin ng China. Pero tignan natin, no? Kasi we have to give credit to President Xi Jinping kasi maingat din siya. May ingat din. Hindi naman basta-basta susok niya kasi parang nakikita natin yung senaryo ng World War II eh. Nagkakampi-kampihan yung Axis laban doon sa Allied. Ito yung Pero hindi, give credits to Xi Jinping. Matalino yung presidente ng China, mga tol. Diba? At hindi sila basta-basta papasok sa mga ganitong klaseng kaguluhan. Lalong-lalo na nakita nila, mga tol, ang Amerika hindi nagbibiro yan. Hindi yan puro dada lang, mga tol. Kaya nga, 'di ba, marami nagsasabi war freak tong Amerika. Kasi pag sinabi nilang a-attack sila, pag nagbigay sila ng ultimatum at hindi ka sumunod, mga tol, magugulantang ka na lang talaga eh. Hindi sila sanay sa mga provocation lang itong US. Hindi nila gusto yung yung takutan lang, bantaan lang, hawakan tenga lang. Hindi. Biruin mo, sabi ni Trump, 2 linggo. Biruin mo 2 araw, mga tol, no? Bigla na lang nilang sinurpresa ang Iran na hinulugan nila agad ng bomba. So maingat din, mga tol, no, itong mga ibang bansang to, lalong-lalo na etong Iran, mga tol, malawak ang disyerto diyan, di ba? May mga facilities doon pero malawak ang disyerto. Pero sa ibang bansa, mga tol, hindi nila nanaisin na mapasama sila sa mga listahan ng Amerika na aatakihin din, di ba? yung mga pampagulo sa mundo di ba? At ngayon nagpupulong-pulong sila. Pampagulo sa mundo, sabing ganun. Grabe ka naman. Laban doon sa Allied. Ito yung mga pampagulo sa mundo di ba? At ngayon nagpupulong-pulong sila. Aabangan na lang natin itong mga development nito. In the meantime, Dr. De Castro, mag-ingat po kayo. Mga pampagulo daw sa mundo, sabing ganun, mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo rito sa balitang ating napanood? Pwede ka magbigay ng iyong komento, ng iyong reaksyon, mga tol, ng iyong saloobin. Again, mga tol, tayo'y nakaabang lang parate at nakaantabay, nanonood ng mga balita, mga kapatid. Pero ang hangad pa rin naman natin, mga tol, ay nawa magkaroon ng kapayapaan sa ating daigdig. Sabi nga gano'n ni Netanyahu, sa umpisa puwersa, sa umpisa takot, pero after niyan daw ay peace. Kapayapaan na. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!